sinabunutan, tinadyakan, pinagpapalo ng bangko at pinagsasaksak ng salamin. Yan ang sinapit ng 22 years old na si Kimberly Acas sa kanyang ka-live-in partner na nagngangalang si Elson Hamisula, na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Pero bago ang lahat ay kilalanin muna natin ang suspect at biktima sa kwentong ito. Marahil ay dumaan na rin sa newsfeed mo ang tungkol sa isyong ito. Ang biktimang si Kimberly Acas ay 22 years old pa lamang at may isang anak sa kanyang ka-live-in partner na suspect sa kanyang pagkamatay, at kasalukuyang nag-aaral ng 3rd year college sa kursong BEd or Bachelor of Elementary Education sa Don Carlos, Bukidnon. Kahit maaga itong nagkaroon ng anak ay nagpatuloy pa rin ito sa pag-aaral para matupad ang kanyang pinapangarap na maging isang teacher. Habang ang kanyang kinakasama na si Elson Hamisula ay napag-alamang walang trabaho at isang palamunin at residente din ng Don Carlos, Bukidnon. March 11, 2023, alas 3 ng hapon nang makatanggap ang kapulisan ng report na mayroong insidente ng pananaksak sa Purok 9, Poblacion Sur, Don Carlos, Bukidnon sa loob ng pamamahay na nagngangalang si Bobong Hamisol. Nang matanggap ng mga kapulisan ang report ay agad-agad naman silang rumisponde sa pinangyarihan ng krimen at kanilang nadatnan na humihinga pa ang biktima at nagawa pa nila itong dalhin sa hospital. Ngunit kalaunan ay idineklarang itong dead on arrival. Ayon sa mga nakasaksi ay nung una daw ay nagtatalo lamang ang dalawa at maya-maya ay natahimik din ito at inakala ng kanilang mga kapitbahay na nagkayos na ang magka-live-in, ngunit hindi nila akalain na ito na pala ang huling araw ni Kimberly. Hindi sila makapaniwala na hahantong pala sa karumal-dumal na krimen ang mangyayari. Nagulat ang mga kapitbahay nila nang lumabas si Elson sa pinangyarihan ng krimen na para bang takot na takot ito at wala sa kanyang sarili. Napakasakit ng dinanas ni Kimberly sa kanyang ka-live-in. Sinabunutan, kinaladkad, pinagpapalo ng upuan, and the worst is pinagsasaksak ito gamit ang basag na salamin na tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Kimberly na pinaniniwalaang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos ng krimen ay agad-agad nang tumakas ang suspect, ngunit dahil sa pagiging alerto ng mga kapulisan ay agad-agad din naman itong naaresto. At ito ang actual footage ng paghuli kay Elson. Makikita natin dito na pinupusasan ng pulis ang suspect na si Elson Hamisula. Walang suot na damit at wala sa sarili na para bang nakadroga. Maya-maya ay mayroong lumapit na babae na napag-alamang ito ang nanay ni Kimberly at hindi ito nagdalawang isip na pagsasampalin ng suspect. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng kapulisan ang inarestong suspect na si Elson Hamisula. Makikita naman natin dito sa picture na mukhang sabog at nakadroga si Elson. Sa ngayon ay wala pang malinaw na impormasyon kung ano ba ang motibo ng suspect sa paggawa ng krimen at patuloy pa rin itong iniimbestigahan. At gaya ng nakasanayan, tuwing mayroong pumapanaw na mahal natin sa buhay ay hindi natin maiwasang magluksa. Kaya sigaw ng pamilya ni Kimberly ay hustisya para sa kanilang anak. Nung in-stalk ko ang kanilang mga social media account ay makikita natin na pareho silang proud sa relasyon nila, ngunit hindi talaga natin mapipigilan kung ano ang nakatadhana. Makikita pa natin sa video ito na nagkakatuwaan silang magkakapamilya. Dahil sa pangyayaring ito ay samot-sari ang reaksyon ng mga citizen. Sabi pa ng iba ay sana magsilbing aral ito sa mga kababaihan na pumili ng tamang lalaki na magiging ama ng kanilang mga anak, na hindi sila kayang saktan. At sa oras daw na saktan na kayo ng pisikal ay huwag nyo nang intayin na maulit pa ito. Huwag kayong magpapadala sa mga linyang di ko sinasadya, nadala lang ako. Dahil kung tunay kang mahal na lalaki ay hindi ka niya kayang saktan. Makikita pa natin sa larawang ito na nakasuot ng helmet si Elson sa loob ng kulungan dahil ayon sa kapulisan ay inuuntog na di umano ang kanyang ulo sa pader, kaya pinagsuot nila ito ng helmet. Nang sa ganon ay dapat niya munang pagbayaran ang kanyang ginawang krimen. Pinaniniwala ang kakaharapin nito ang kasong Republic Act 246 Parricide ng Revised Penal Code dahil sa pagbatay sa kanyang kinakasama at hahatulan ng reclusion perpetua na maaaring makulong sa loob ng 20 years and 1 day to 40 years to death. Sa ngayon ay ongoing pa rin ang investigasyon sa pangyayaring ito. Sana
ay mabigyan ng hustisya ang karumal-dumal na sinapit ng 22 years old na si Kimberly Acas sa kamay ng kanyang ka-live-in partner na si Elson Hamisula. Ikaw, buddy, anong pananaw mo sa kwentong ito? Paki-comment naman dyan sa ibaba at babasahin at pupusuan ko yan. Ako po si King Fauzi, maghahatid ng mga kalamang hindi nyo pa nalalaman. Kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag mo namang kakalimutan mag-subscribe at pakiring na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos.